Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig, narito na naman ang inyong lingkod. Handang magbahagi ng isang kwentong tiyak na aantig sa inyong mga puso at susubok sa ating pananaw tungkol sa tadhana. Sabi nila, ang tadhana raw ay parang isang ilog. May agos na kailangan mo lang sundan. Pero paano kung isang araw, sa pampang ng ilog na yon, ay may iwan itong isang kayamanan na maaaring magbago ng lahat? Ipagpapatuloy mo ba ang agos o dadamputin mo ang alok ng pagkakataon? Kahit pa ang kapalit nito ay ang mismong dangal na iyong pinakaiingatan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Sa unang kabanata, ang kwintas na nagbago ng tadhana. Ang amoy ng usok mula sa nagbabagang uling at ang matamis-tamis na samyo ng barbecue sauce ang bumubuo sa pang-araw-araw na pabango ni Hiraya. Sa isang maliit na sulok ng abalang kalye sa Baryo Maharlika, ang kanyang munting pwesto ng isaw at barbecue ang nagsisilbing tanggulan niya laban sa kahirapan. Bawat piraso ng bituka ng manok na tinuhog niya, bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay isang panalangin para sa isang mas magandang bukas. Hiraya, pabilan nga ng 2 isaw at 1 tenga. Sigaw ng isang suking trooper. Opo, Kuya Romy. Sandali lang po at tatapusin ko lang itong pagpaypay. Magalang niyang sagot, habang ang mga daliri isanay na sanay sa paghawak sa pamaypay na anahaw. Ngunit ang mahinahong takbo ng kanyang hapon ay biglang binulabog ng isang makintab at itim na sasakyan na humarurot sa kanyang tapat. Tila walang pakialam ang nagmamaneho sa mga maliliit na tao sa paligid. Isang malakas na tilamsik ng maruming tubig mula sa lubak ang tumama sa kanyang mga paninda. Nag-iwan ng mantsa ng putik sa mga bagong luto niyang barbecue. Naku naman, daing ni Hiraya habang pinupunasan ang mga natalsikan. Sayang ang puhunan, sayang ang pagod. Nang paalis na ang sasakyan, isang kislap ang pumukaw sa kanyang pansin. Mula sa bahagyang nakaawang bintana sa likuran, isang kumikinang na bagay ang nahulog at gumulong sa ilalim ng kanyang kariton. Walang sino man ang nakapansin. Ang trooper, ang mga dumaraan, tanging siya lamang. Sa pag-usisa, dahan-dahan niyang sinilip ang ilalim. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Isang kwintas. Ngunit hindi ito ordinaryong kwintas. Gawa ito sa tila purong pilak at sa gitna nito ay isang diamanteng kumikinang na parang bituin kahit pa nababalot na ito ng alikabok ng kalsada. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ito. Ang lamig ng metal at ang bigat nito ay nagsasabing ito'y tunay. Napalunok si Hiraya. Ang halaga nito ay maaaring katumbas ng 1 taon niyang kita. Maaari na niyang ipaayos ang bubong ng kanilang barong-barong, mabilhan ng gamot ang kanyang tiyang Iska na nagpalaki sa kanya, at marahil makakain sila ng 3 beses sa isang araw ng walang pangamba. Ngunit habang tinititigan niya ang alahas sa kanyang palad, isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan, ang tinig ng kanyang yumaong ina na laging nagsasabi, "Hiraya anak, ang yaman ay nauubos, pero ang dangal habang buhay mong daladala." Huminga siya ng malalim. Hindi ito sa kanya. Kailangan niyang isauli. Buong hapon, balisa si Hiraya. Paano niya isasauli ang kwintas? Hindi niya nakuha ang plaka ng sasakyan. Wala siyang kahit anong palatandaan kung sino ang may-ari. Itinago niya ang kwintas sa isang maliit na supot sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang dibdib, na tila ba natatakot na may ibang makakita nito. Nang gabing iyon, habang nagliligpit siya ng kanyang paninda, isang papel na nakapaskil sa poste ng ilaw ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang anunsyo, "Wanted, Kasambahay, apply at Mansion de la Perla." Sa ibaba ng anunsyo ay may isang logo, isang letrang P na pinalilibutan ng perlas. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang mamukhaan ito. Ito ang eksaktong logo
na nakita niya sa gilid ng itim na sasakyan kaninang hapon. Tila nagkaroon ng liwanag ang kanyang problema. Ito na ang pagkakataon. Isasauli niya ang kwintas at marahil, sa kabutihang palad, matanggap pa siya sa trabaho. Isang matinong trabaho na may regular na sahod. Kinabukasan, isinuot ni Hiraya ang kanyang pinakamatinong bestida. Kahit pa may ilang sulsi na ito sa laylayan. Itinali niya ang kanyang mahabang buhok at humarap sa salamin na may basag. "Kaya mo to, Hiraya," sabi niya sa kanyang sarili. Para kay Tiang Iska, para sa tama. Dala ang maliit na bayong kung saan nakatago ang kanyang mga dokumento at ang isang maliit na kahon na pinaglagyan niya ng kwintas. Naglakbay siya papunta sa address na nakasulat sa anunsyo. Ang simple niyang tsinelas ay tila nahihiyang humakbang sa mararangyang kalsada ng subdivision na iyon. At sa wakas, narating niya ang kanyang patutunguhan. Isang dambuhalang gate na bakal ang bumungad sa kanya. At sa likod nito ay isang mansyon na sa sobrang laki at puti ay tila isang palasyo mula sa mga kwentong diwata. Mansyon de la Perla. Napalunok si Hiraya, ramdam ang panliliit sa sarili. Ang mga pader nito ay napakataas. Tila itinatago ang lahat ng lihim ng mayayamang nakatira sa loob. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bayong. Sa isang kamay, hawak niya ang pangarap para sa isang bagong trabaho. Sa kabilang banda, sa loob ng supot na yon, hawak niya ang isang kayamanang hindi kanya. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob, at itinaas ang kanyang nanginginig na daliri. Dahan-dahan, inilapit niya ito sa intercom sa tabi ng gate. Handa ng pindutin ang buzzer na maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Ang tunog na yon ang tila hudyat ng pagpasok ni Hiraya sa isang bagong mundo. Isang mundong malayo sa ingay at alikabok ng Baryo Maharlika. Pagpasok niya sa bakuran, ang bumungad sa kanya ay isang hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos. Walang kahit isang tuyong dahon sa damuhan. Ang hangin ay tila mas malamig, mas malinis. Isang mayordoma na may salamin sa mata ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papasok sa mansyon. Kung kahanga-hanga nasa labas, lalo pa sa loob. Ang sahig ay gawa sa marmol na sa sobrang kintab ay pwede ka nang manalamin. Ang mga muebles ay gawa sa madilim at antigong kahoy. May amoy ng floor wax at ng kung anong mamahaling pabango na hindi pamilyar sa pangamoy ni Hiraya. Tahimik, napakatahimik. Dinala siya sa isang malawak na sala kung saan isang babae ang nakaupo sa isang silyang tila trono. Nakataas ang buhok nito sa isang perpektong pusod, nakasuot ng isang itim na bestida at ang mga matay matalim na tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Hiraya. Ito si Doña Beatriz. "Maupo ka," utos nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nanginginig na naupo si Hiraya sa dulo ng sofa. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. "Hiraya, tama ba?" Tanong ni Doña Beatriz habang binabasa ang kanyang biodata. "Wala kang karanasan sa pagiging kasambahay sa ganito kalaking pamamahay." "Oo po, senyora. Pero masipag po ako at madali pong matuto," sagot ni Hiraya. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Bago pa man makapagsalita si Hiraya tungkol sa kwintas, inunahan na siya ni Doña Beatriz. "Bakit gusto mong magtrabaho dito?" "Kailangan ko po ng trabaho para sa aking tiya na may sakit, senyora." Biglang naalala ni Hiraya ang tunay niyang pakay. Maingat niyang binuksan ang kanyang bayong at inilabas ang maliit na kahon. "Senyora, may gusto po akong isauli. Ito po, nahulog po mula sa sasakyan ninyo kahapon." Binuksan ni Doña Beatriz ang kahon. Tiningnan niya ang kwintas, ngunit walang bakas ng pagkagulat o pasasalamat sa kanyang mukha. Bahagya pa siyang ngumisi. Ito. Akala ko'y tuluyan na itong nawala. Isang mumurahing palamuti lamang yan
na alaala mula sa aking yumaong bayaw. Salamat sa iyong katapatan. Mumurahing palamuti? Naguluhan si Hiraya. Sa itsura nito, tila nagkakahalaga ito ng napakalaking pera. Dahil sa ipinakita mong katapatan, pagpapatuloy ni Doña Beatriz, tatanggapin kita. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan dito. Pero tandaan mo, isang pagkakamali lang, lalabas ka sa gate na yan nang mas mabilis pa sa iyong pagpasok. Hindi makapaniwala si Hiraya. Natanggap siya. Salamat po, senyora. Maraming salamat po. Hindi pa natatapos ang kanyang pasasalamat nang isang matinis na boses ang pumuno sa sala. Mami, sino to? Ang bago nating alila. Mukha namang probinsyana. Isang dalaga na halos kaedad ni Hiraya ang pababang meron sa engrandeng hagdanan. Nakasuot ito ng magarang damit at ang bawat kilos ay nagpapakita ng kayabangan. Ito si Celestina. Celestina, this is Hiraya. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Saway ni Doña Beatriz, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Celestina kay Hiraya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Well, Hiraya, ikuha mo ako ng juice, now na. Agad na tumayo si Hiraya. Sige po, ma'am. Nang papunta na siya sa kusina, sinadya ni Celestina na ihadlang ang kanyang paa. Natapilok si Hiraya at nabitawan ang baso ng juice na hawak. Sumabog ito sa puting sahig. Clumsy, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ka pa nagsisimula, nagkakalat ka na. Sigaw ni Celestina. Napakagatlabi na lamang si Hiraya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Habang abala siya sa pagpulot ng mga bubog, isang pares ng itim na sapatos na panglalaki ang huminto sa kanyang harapan. Ako na dyan, sabi ng isang mahinahong boses. Pag-angat ng tingin ni Hiraya, nakita niya ang isang binatang nakasuot ng uniforme ng driver. Inabutan siya nito ng basahan. Hayaan mo na yon. Ganon lang talaga yon, si Ma'am Celestina. Bulong nito na may kasamang isang tipid na ngiti. Ako nga pala si Alon. Hiraya. Sagot niya. Ramdam ang kaunting gumaan sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang palakaibigang mukha. Sa unang araw niya, ipinaliwanag ng mayordoma ang lahat ng kanyang gagawin. Habang naglilinis si Hiraya sa pasilyo sa ikalawang palapag, isang bukas na pinto ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa loob, sa tapat ng malaking bintana, nakaupo sa isang wheelchair ang isang babae. May maputla itong balat, manipis na pangangatawan, at ang mga matay nakatingin sa kawalan. Baka sa mukha nito ang isang walang katapusang lungkot. Ito siguro si Senyora Dalisay, ang tunay na may-ari ng mansyon. Habang nakatitig si Hiraya sa babae, isang kakaibang kirot ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam ng awa at pangungulila. Hindi niya maintindihan kung bakit. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, ipinatawag siyang muli ni Doña Beatriz. Hiraya, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Bukas, may isang espesyal na utos ako para sa'yo. Ano po iyon, senyora? Tumingin si Doña Beatriz sa direksyon ng pasilyo kung saan niya nakita si Dalisay kanina. May isang kwarto sa dulo ng pasilyong yon. Ang kwarto ng yumaong anak ni Dalisay. Pagpapatuloy ni Doña Beatriz, ang boses ay walang anumang emosyon. 20 taon nang nakasara iyon. Walang sino mang pinapapasok ang hipag ko dyan. Pero masyado nang makapal ang alikabok. Gusto kong linisin mo bukas. Tandaan mo, linis lang. Huwag kang makikialam ng kahit anong gamit. Tumango si Hiraya, kahit pa may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Isang kwartong hindi binuksan sa loob ng 20 taon? Anong klaseng lungkot ang nakakulong sa loob niyon? Kinabukasan, dala ang mga panlinis, nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Hiraya ang pinto sa dulo ng pasilyo. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya.
Tila tumigil ang oras sa loob ng silid na yon. Ang mga gamit ay pambata. Isang maliit na aparador, mga laruang kabayo na gawa sa kahoy, at mga librong pambata na maayos na nakasalansan. Lahat ay nababalot sa manipis na puting kumot na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. Habang nag-aalis siya ng agiw sa mga sulok, isang pakiramdam ng matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Para bang ang bawat sulok ng kwarto ay may ibinubulong na kwento ng pangungulila. Napako ang kanyang tingin sa isang bagay sa gitna ng silid. Isang kuna. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Kahit luma na, bakas pa rin ang ganda ng pagkakayari. Hinaplos niya ang gilid nito at sa paghaplos na yon, isang himig ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang himig na napakapamilyar, isang oyayi. Hindi niya alam kung saan niya ito narinig o natutunan. Ang alam niya lang, alam niya ito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, habang tinititigan niya ang walang laman na kuna, kusa na lamang gumalaw ang kanyang mga labi. Tulog na, bunso. Ang bituin sa langit, sayo'y nakangiti. Mahina lamang ang kanyang pag-awit, halos isang bulong. Ngunit sapat na ito. Sa labas ng kwarto, nagkataong napadaan si Dalisay. Itinutulak ang sariling wheelchair. Huminto siya nang marinig ang himig. Ang himig na yon, ang nag-iisang oyayi na nilikha niya para sa kanyang nawawalang anak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Imposible. Walang sino mang nakakaalam ng kantang yon, kundi siya lamang. Itinulak niya ng malakas ang pinto. Bumungad sa kanya si Hiraya, nakatayo sa tabi ng kuna, habang inaawit ang kanyang pinakatatagong sikreto. Sino? Sinong nagturo sa'yo niyan? Garalgal ang boses ni Dalisay. Nanginginig ang mga kamay na nakakapit sa wheelchair. Nagulat si Hiraya at agad na napatigil. Sa senyora, pasensya na po. Hindi ko po alam. Hindi na pinatapos ni Dalisay ang kanyang sasabihin. Pilit niyang itinayo ang sarili mula sa wheelchair. Ang mga matang nanlilisik ay nakatitig kay Hiraya na may halong pagkabigla, sakit, at isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa. Anak, halos paus niyang sabi. Anak ko? Gumapang siya palapit kay Hiraya, iniunat ang nanginginig na kamay na tila ba gustong hawakan ang mukha ng dalaga. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang pumigil sa lahat. Dalisay! Si Doña Beatriz, kasama ang dalawang iba pang kasambahay, ay mabilis na pumasok sa silid. Ganoon na lamang ang gulat sa mukha niya nang makita ang eksena. Anong ginagawa ninyo? Dalisay, bumalik ka sa katinuan mo. Sigaw ni Beatriz. Ang kanta. Beatriz, ang kanta. Umiiyak na, sabi ni Dalisay habang pilit siyang inaagaw ng mga kasambahay palayo kay Hiraya. Wala kang naririnig. Guni-guni mo lang yan, mariing sabi ni Beatriz. Inutusan niya ang isang katulong na kunin ang gamot ni Dalisay. Nagtago si Hiraya sa isang sulok, nanginginig sa takot at pagkalito. Nakita niya kung paano pilit na hinila si Dalisay palabas ng silid, habang patuloy ito sa pagtawag ng anak, anak ko. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa pasilyo. Naiwan si Hiraya sa loob ng kwarto kasama si Doña Beatriz na ngayon ay nakatitig sa kanya na may nag-aapoy na galit. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang ay tila isang babala. Sino ka? Tanong ni Beatriz. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. At paano mo nalaman ang kantang iyon? Hindi ko po alam, senyora. Kusa lang po lumabas sa bibig ko. Naiiyak na sagot ni Hiraya. Tinitigan siya ni Beatriz mula ulo hanggang paa na para bang may sinusuri. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, nagsalita itong muli. Makinig ka sa akin, mariin niyang sabi. Idinuro ang daliri sa mukha ni Hiraya. Huwag na huwag ka nang aawit ng kantang iyan. Huwag ka na ring lalapit kay Dalisay at hinding-hindi mo naaapakan pa
Ang kwartong ito, naiintindihan mo ba? Walang nagawa si Hiraya kundi ang tumango habang ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit at malamig na silid, sa quarters ng mga katulong, hindi makatulog si Hiraya. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang malungkot na mga mata ni Senyora Dalisay, ang kanyang desperadong pagtawag, ang galit sa mga mata ni Doña Beatriz at ang oyayi. Ang kantang iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin. Saan nga ba nanggaling ang himig na yon? Bakit parang bahagi na yon ng kanyang kaluluwa? At bakit sa pagitan ng takot at pagkalito, may isang bahagi sa puso niya na nakaramdam ng kakaibang koneksyon nang tawagin siyang anak ng babaeng halos hindi niya kilala? Lumipas ang mga araw na tila naglalakad sa ibabaw ng mga basag na bote si Hiraya. Bawat utos ni Doña Beatriz ay sinunod niya ng walang tanong. Bawat tingin nito ay iniwasan niya. Naging parang anino na lamang siya sa loob ng mansyon, gumagawa ng tahimik, umaasang hindi mapansin, umaasang makalimutan na ang insidente sa kwarto. Ngunit alam niya, sa bawat sulok ng kanyang kamalayan, na naghihintay lang ng tamang pagkakataon ang Donya. At ang pagkakataon na yon ay dumating isang umaga. Nawawala ang agnos ni Mama. Ang malakas na sigaw ni Celestina ang gumising sa buong kabahayan. Nagmamadaling tinipon ni Doña Beatriz ang lahat ng kasambahay sa sala. Ang lahat ay kinakabahan. Ang paru-parong agnos ng aking hipag, ang pinakamahalaga niyang alahas, na alaala ng aking yumaong bayaw, ay nawawala sa kanyang lalagyan. Pahayag ni Doña Beatriz, ang boses ay puno ng awtoridad at pag-aalala. Nahalatang peke. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Hiraya. Walang lalabas ng bahay na ito hanggat hindi nahahanap ang agnos, mariin niyang sabi. At para maging patas sa lahat, hahalughugin ang bawat kwarto ng mga katulong. Simulan ninyo sa kwarto ng pinakabaguhan. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Alam na niya kung saan ito patungo. Senyora, wala po akong kinalaman dyan. Pakiusap niya. Nanginginig ang boses. Manahimik ka, putol ni Doña Beatriz. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Pinangunahan ni Doña Beatriz at ng mayordoma ang paghalughog. Pinasok nila ang maliit na silid ni Hiraya. Ang kanyang iilang damit ay inilabas sa aparador. Ang kanyang manipis na kutsyon ay itinaas. Ang kanyang maliit na baul ng mga personal na gamit ay ibinuhos ang laman. At doon, sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, isang kumikinang na bagay ang lumitaw. Isang gintong agnos na hugis paru-paro. Napaawang ang bibig ni Hiraya sa pagkabigla. Hindi. Paano? Ayan. Sinasabi ko na nga ba? Tila nagwaging sigaw ni Celestina. Isang magnanakaw, isa kang ahas na pinatuloy sa pamamahay na ito. Hindi po sa akin iyan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Umiiyak na paliwanag ni Hiraya habang ang ibang mga kasambahay ay napapailing at nagbubulungan. Kinuha ni Doña Beatriz ang agnos at itinaas ito para makita ng lahat. Katapatan? Ito ba ang sinasabi mong katapatan, Hiraya? Isinukli mo sa amin ang pagnanakaw, ang tiwalang ibinigay ko sa iyo. Kinuha niya ang telepono sa mesa. Tatawag ako ng pulis. Ito ang nararapat sa mga taong katulad mo. Huwag po. Maawa po kayo, senyora. Wala po akong kasalanan. Pagmamakaawa ni Hiraya, napaluhod na siya sa sahig sa sobrang desperasyon. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang dangal, ay guguho sa isang iglap dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Habang itinataas ni Doña Beatriz ang telepono, isang mahinang tinig ang pumigil sa kanya. Ibaba mo yan, Beatriz. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa may pintuan ng sala, nakatayo si Dalisay. Hindi siya naka-wheelchair. Bagamat nanghihina, pilit niyang itinayo ang sarili.
nakahawak sa hamban ng pinto. Ang kanyang mga mata, na dati laging malungkot at wala sa sarili, ay ngayon ay may kislap ng kalinawan. Dalisay, anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na sa iyong silid. Nakaka-stress ito sa'yo. Malumanay na sabi ni Beatrice. Pilit tinatago ang pagkainis. Hindi pinansin ni Dalisay ang sinabi nito. Naglakad siya ng dahan-dahan, papalapit kay Hiraya na nakaluhod pa rin. Huminto siya sa tapat ng dalaga. Tumayo ka, utos niya. Sumunod si Hiraya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Tinitigan ni Dalisay si Hiraya ng diretso sa mga mata. Isang titig na tila bumabasa hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, lumingon si Dalisay kay Beatrice. Hindi siya magnanakaw. Isang simpleng pangungusap, ngunit puno ng bigat at katiyakan. Ano? Dalisay, halata na ang ebidensya. Nahuli sa kanyang mga gamit. Giit ni Beatrice. Sinabi ko, hindi siya magnanakaw. Ulit ni Dalisay, mas matatag ngayon. Nararamdaman ko. Walang nakapagsalita. Ang salita ng tunay na may-ari ng mansyon ay batas. Kahit si Doña Beatriz ay hindi makakibo. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho dahil sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang pakiramdam ng isang ina. Ibalik ninyo ang lahat sa ayos. At ikaw, Hiraya, bumalik ka sa iyong trabaho, utos ni Dalisay. Bago siya dahan-dahang tumalikod at bumalik sa kanyang silid, iniwan ang lahat na tulala. Napilitang umatras si Doña Beatriz. Ibinagsak niya ang agnos sa mesa at sinenyasan ang mga katulong na magsialisan na. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig pa rin. Habang naglalakad si Doña Beatriz pabalik sa kanyang silid, huminto ito sa tabi ni Hiraya. Hindi niya ito tiningnan, ngunit bumulong ito sa paraang si Hiraya lang ang makakarinig. Ang bawat salita ay puno ng lason. Akala mo ba tapos na? Nagkakamali ka. Sa susunod, sisiguraduhin kong kahit ang hipag ko ay hindi ka na maililigtas. Pagkasabi niyon, nagpatuloy na ito sa paglakad. Naiwan si Hiraya, ramdam ang malamig na pawis sa kanyang likod. Nailigtas siya ngayon, oo. Ngunit alam niyang sinimulan niya ang isang giyera na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Ang gabi sa Mansyon de la Perla ay laging may dalang kakaibang lamig. Ngunit ang gabing iyon, para kay Hiraya, ang lamig ay hindi lang sa hangin kundi sa banta na iniwan ni Doña Beatriz. Alam niyang kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng kakampi. Habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa hardin, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Napatalon siya sa gulat, handang sumigaw, nang pigilan siya ng isang pamilyar na boses. Huwag kang matakot, ako to. Si Alon. Nakatayo siya roon, may daladalang 2 baso ng mainit na salabat. Alon, ginulat mo ako, sabi ni Hiraya, napahawak sa kanyang dibdib. Inabot ni Alon ang isang baso sa kanya. Pasensya na. Nakita kitang mag-isa dito. Mukhang malalim ang iniisip mo. Alam ko ang nangyari kaninang umaga. Tinanggap ni Hiraya ang salabat. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Salamat. Walang anuman, sabi ni Alon. Sumandal sa puno ng mangga. Hiraya, alam kong hindi mo ginawa yon. Alam kong pinagplanuhan yon ni Doña Beatriz. Napatingin si Hiraya kay Alon. May bahid ng sorpresa. Paano mo nalaman? Matagal na akong nagtatrabaho dito. Malungkot na sabi ni Alon. Nakita ko kung paano niya unti-unting kinontrol ang lahat mula nang mamatay ang asawa ni Senyora Dalisay. Nakita ko kung paano niya sinamantala ang kalungkutan ng senyora para maging reyna sa pamamahay na ito. Huminga ng malalim si Alon. Alam mo, bago ang trahedya, napakasayang lugar nito. Si Senyor Alfonso, ang asawa ni Senyora Dalisay, ay isang napakabuting tao. At si Senyora Dalisay palagi siyang nakangiti
lalo na noong ipinagbubuntis niya ang kanilang anak. Ang anak niya, yung kwarto sa dulo ng pasilyo. Bulong ni Hiraya. Oo, tango ni Alon. Ayon sa kwento, pagkapanganak ni Senyora Dalisay, namatay sa isang car accident si Senyor Alfonso. Pagkatapos noon, nagkasakit daw ng malubha ang sanggol. Sinabi ni Doña Beatriz na namatay din ang bata. Mula noon, hindi na bumalik sa dati si Senyora Dalisay, para siyang isang bulaklak na natuyuan ng araw. Nakinig lang si Hiraya. Ang bawat salita ni Alon ay nagbibigay linaw sa mga katanungan sa kanyang isip. Pero may hindi tama sa kwento, Hiraya. Pagpapatuloy ni Alon, ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanya. Masyadong perpekto ang pagkakataon para kay Doña Beatriz. Ano ang ibig mong sabihin? Sa pagkamatay ng mag-ama, siya ang naging tagapag-alaga ng lahat ng yaman. At ngayon, si Celestina ang nakatakdang maging tagapagmana, paliwanag ni Alon. At sa pagdating mo, parang may nagbago. Nakita ko kung paano ka tiningnan ni Senyora Dalisay. May kakaiba, Hiraya. May koneksyon. Natahimik si Hiraya. Ang kanta, ang agnos, ang pagtatanggol sa kanya. Lahat ay tila mga piraso ng isang malaking palaisipan. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Kung ano man ang kailangan mong malaman, tutulungan kita. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa mansyon, nakaramdam si Hiraya ng pag-asa. May isang taong naniniwala sa kanya. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Hiraya. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Isang mainit at magaspang na kamay na nagpapahiwatig ng lakas at proteksyon. Dahil nakikita ko sa iyo ang katulad ng dati nilang pamilya. Isang busilak na puso. At hindi ko hahayaang sirain yon ng kasamaan ni Doña Beatriz. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang panibagong damdamin ang umusbong sa puso ni Hiraya. Hindi lang ito pasasalamat, kundi isang mainit na kislap ng paghanga. May isang tao na marahil ay may alam sa mga totoong nangyari noon. Bulong ni Alon. Pinutol ang katahimikan. Sino? Ang matagal ng doktor ng pamilya, sagot ni Alon. Isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat, si Dr. Reyes. Ilang araw ang lumipas, ang alyansa ni Hiraya at Alon ay nanatiling isang sikreto. Ibinubulong lamang sa mga pasilyo kapag walang nakatingin. Ipinapahiwatig sa mga sulyap sa hardin. Habang si Hiraya ay nagpapatuloy sa kanyang mga gawain, mas naging mapagmatsyag siya, mas sensitibo sa bawat kilos at salita sa loob ng mansyon. Isang hapon, habang nag-aalaga si Hiraya ng mga halaman sa beranda, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadaling pumasok sa loob ang lahat. Si Dalisay, na nagpapahangin sa kanyang wheelchair malapit sa hagdan, ay sinubukang paandarin ito papasok. Ngunit tila, nagloloko ang makina. Tulungan niyo ako. Mahinang tawag niya. Ngunit abala ang lahat sa pagsasara ng mga bintana. Nakita ito ni Hiraya. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya palapit kay Dalisay. Hindi alintana ang nababasa niyang damit. Senyora, ako na po. Ngunit sa pagmamadali, naapakan ni Hiraya ang basang sahig. Nadulas siya. Sa pagbagsak, napakapit siya sa wheelchair ni Dalisay, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Sabay silang bumagsak. Diyos ko! Sigaw ng mayordoma. Mabilis na lumapit ang ibang mga katulong. Ngunit si Hiraya ang unang kumilos. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang pagkakabagsak. Ang tanging inaalala niya ay ang kalagayan ni Dalisay. Senyora, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Hiraya habang tinutulungang umupo si Dalisay. Aaray, ang likod ko, daing ni Dalisay. Tulungan niyo akong dalhin siya sa kanyang silid. Utos ni Hiraya sa ibang kasambahay.
Sa loob ng kwarto ni Dalisay, maingat nilang inihiga ang ginang sa kama. Ang damit nito ay basang-basa at may putik. Kailangan nating palitan ang damit niya. Baka magkasakit siya, sabi ni Hiraya. Habang ang ibang katulong ay kumuha ng pamalit, si Hiraya ang nag-asikaso kay Dalisay. Maingat niyang inalalayan ito para hubarin ang basang blusa. Sa paghawi niya ng damit sa likuran ni Dalisay, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa kanang balikat ng ginang, malapit sa batok, ay may isang balat, isang marka na hugis bituin. Natigilan si Hiraya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Dahan-dahan, sa hindi niya maipaliwanag na udyok, hinawi niya ang kwelyo ng kanyang sariling damit. Sa eksaktong parehong pwesto, sa kanyang kanang balikat, naroon din ang marka. Isang perpektong hugis bituin na balat. Ang marka na buong buhay niyang itinuring na isang ordinaryong nunal. Imposible! Bulong niya sa sarili, habang ang mga mata niya ay pabalik-balik na tumitingin mula sa balat sa salamin at sa balat ni Dalisay. Sa sandaling iyon, tila natauhan si Dalisay mula sa sakit na nararamdaman. Napansin niya ang pagkakatulala ni Hiraya. Sinundan niya ang tingin nito patungo sa salamin at doon, nakita niya. Nakita niya ang balat ni Hiraya, isang perpektong refleksyon ng sarili niyang marka. Isang marka na namana niya mula sa kanyang ina at alam niyang ipapamana rin niya sa kanyang magiging anak. Ang paghinga ni Dalisay ay naging mabilis. Ang mga alaala, ang oyayi, ang kakaibang pakiramdam ng koneksyon ay bumalik na parang isang malakas na alon. Pinilit niyang umupo. Hinawakan niya ang balikat ni Hiraya, nanginginig. Ang balat. Nagkatinginan sila sa salamin. Dalawang pares ng mga mata na puno ng pagkabigla, pagkalito, at isang nakakatakot na tanong na nagsisimulang mabuo. Sino ka? Sino ka talaga? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay basag. Si Hiraya, na nakakita sa refleksyon ng dalawang magkatabing marka, ay hindi makapagsalita. Tumingin si Dalisay sa mga mata ni Hiraya, hindi na sa salamin, kundi ng diretso. Puno ng luha, puno ng 20 taong pangungulila, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tanong na halos isang panalangin. Anak ko. Bago pa man makasagot si Hiraya, bumigay ang katawan ni Dalisay. Dahil sa matinding pagkabigla at emosyon, nawalan ito ng malay at bumagsak sa mga braso ni Hiraya. Kasabay nito, ang pinto ay bumukas ng malakas. Anong nangyayari dito? Si Doña Beatriz at Celestina ay pumasok at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa eksenang kanilang nakita. Si Dalisay na walang malay sa mga bisig ni Hiraya na para bang niyayakap ito. At ang atensyon nila ay agad na napunta sa dalawang magkatulad na marka sa kanilang mga balikat na malinaw na nakalantad. Ang sigaw ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mula sa kanyang pwesto sa garahe kung saan nag-aayos siya ng makina ng kotse, narinig ni Alon ang komosyon. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Ano man iyon, sigurado siyang si Hiraya na naman ang nasa sentro nito. Hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali lang, narinig niya ang utos ni Doña Beatriz na tumawag ng doktor. Agad na pumasok sa isip niya si Dr. Reyes. Ito na marahil ang pagkakataon. Nang dumating ang sasakyan ni Dr. Reyes, sinalubong ito ni Alon sa gate. Doc, mabutit dumating kayo. Inatake na naman yata si Senyora Dalisay. Sabi ni Alon, tila nag-aalala. Ganun ba? Ano ang nangyari? Tanong ng doktor, bitbit ang kanyang medical bag. Hindi ko po sigurado, Doc. Pero nandoon si Hiraya, ang bagong katulong, nang mangyari. Sagot ni Alon, habang maingat na pinagmamasdan ang reaksyon ng doktor. At doon, nakita niya, isang bahagyang paninigas ng panga, isang mabilis na pag-iwas ng tingin, isang kislap ng pagkabalisa. Para kay Alon, sapat na yon, may kakaiba. Nagmadaling pumasok si Dr. Reyes sa mansyon.
Habang abala ang lahat sa silid ni Dalisay, naisip ni Alon na kailangan niyang kumilos. Kung may itinatago ang doktor, ngayon na ang tamang oras para alamin ito. Pumunta siya sa kotse ng doktor na naiwang nakapark sa labas. Sinubukan niyang silipin ang loob pero madilim at nakalock. Napansin niya ang isang lumang sticker ng isang repair shop sa bintana. Isang lugar na alam niyang matagal nang nagsara. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Mabilis siyang nagpaalam sa gwardiya na may bibilhin lang sa labas. Nang makalayo, tinawagan niya ang kanyang kaibigan na mekaniko. Pare, pabor naman. May kailangan akong malaman tungkol sa isang lumang kotse. Pagkalipas ng halos 1 oras, bumalik si Dr. Reyes. Kitang-kita ni Alon mula sa kanyang kinatataguan ang pamumutla at pag-aalinlangan sa mukha ng doktor habang kausap ito ni Doña Beatriz sa may pintuan. Malinaw na may nangyari sa loob na labis na bumagabag sa kanya. Nang makaalis ang doktor, hindi na nag-aksaya ng panahon si Alon. Sinabi niyang may emergency sa pamilya at kailangan niyang umuwi. Pinayagan naman siya. Kinuha niya ang kanyang motor at mabilis na sinundan ang kotse ni Dr. Reyes. Hindi umuwi sa kanyang bahay ang doktor. Hindi rin ito dumiretso sa kanyang klinika. Sa halip, lumiko ito papunta sa isang luma at halos abandonadong distrito ng industrial warehouses. Huminto ito sa tapat ng isang bodega na kinakalawang na ang mga pinto. Nagtago si Alon sa likod ng isang pader. Sapat lang ang layo para hindi mapansin, pero sapat ang lapit para makita ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang mag-video. Nakita niya si Dr. Reyes na bumaba ng kotse, lumingalinga sa paligid na para bang sinisigurong walang nakasunod. Pagkatapos, may kinuha itong susi mula sa ilalim ng isang paso at binuksan ang malaking padlock ng bodega. Pumasok ito sa loob. Dahan-dahang lumapit si Alon. Sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Sumilip siya sa isang maliit at maruming bintana. Sa loob, sa gitna ng mga lumang kahon at gamit na nababalot ng alikabok, binuksan ni Dr. Reyes ang isang baul na bakal. Mula roon, kumuha siya ng isa pang mas maliit na kahon. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Hindi makita ni Alon kung ano mismo ang laman, ngunit kitang-kita niya ang reaksyon sa mukha ng doktor habang tinititigan ang kung anumang nasa loob ng kahon. Isang mukha ng matinding pagsisisi, takot at kalungkutan. Itinaas ng doktor ang isang bagay, isang papel na may selyo at isang maliit na litrato. Hinalikan niya ito at pagkatapos ay napayuko na lang na tila dinadagan ng buong mundo. Alam ni Alon na kung ano man ang nasa kahon na yon, iyon na ang susi sa lahat. Nasa kalagitnaan siya ng pagbivideo nang biglang may tumunog, isang pusang ligaw na tumalon mula sa bubong. Nagdulot ng malakas na kalabog. Sa loob ng bodega, biglang napaangat ng ulo si Dr. Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng bintana, sa direksyon kung nasaan si Alon. Mabilis na yumuko si Alon. Itinatago ang sarili sa anino. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay kumakarera. Nahuli ba siya? Dahan-dahang naglakad si Dr. Reyes papalapit sa bintana. Bawat yapak ay dagdag kaba sa dibdib ni Alon. Isang maling galaw lang at ang lahat ay mabubunyag. Ang mga mata ng doktor ay halos kapantay na ng bintana, handa nang tumingin sa labas. Ang katahimikan sa Mansion de la Perla pagkatapos ng gabing iyon ay mas mabigat, mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Si Senyora Dalisay ay muling ikinulong sa kanyang silid. Binigyan ng pampakalma ni Dr. Reyes bago ito umalis. At mahigpit ng binabantayan ni Doña Beatriz. Si Hiraya naman ay tila naging isang bilanggo sa sarili niyang pinagtatrabahuhan. Ipinagbawal siyang lumapit sa silid ni Dalisay. Ang ibang mga kasambahay na dati nakikipag-usap sa kanya ay ngayon ay iniiwasan na siya. Ang mga tingin nila ay puno ng pagdududa at takot. Ang bawat bulungan sa pasilyo ay tila tungkol sa kanya.
Siya ang babaeng may balat na katulad ng senyora. Ang babaeng halos maging sanhi ng pagkaatake nito. Naramdaman ni Hiraya ang unti-unting pagbuo ng pader sa kanyang paligid. Sa loob ng silid ni Dalisay, sinamantala ni Doña Beatriz ang sitwasyon. Habang ang hipag niya ay nakahiga, mahina at nalilito dahil sa gamot, sinimulan na ni Beatriz ang kanyang paglason sa isipan nito. "Mahal kong Dalisay," malambing na sabi ni Beatriz habang hinahaplos ang buhok ng hipag. "Huwag mo nang isipin ang nangyari. Isang masamang panaginip lang iyon." "Pero ang balat." "Beatriz, ang balat." Mahinang sagot ni Dalisay, ang mga matay wala sa sarili. "Isang nagkataon lamang, Dalisay. O mas malala pa?" Bulong ni Beatriz, tinitiyak na ang bawat salita ay tumatagos. "Hindi mo ba naiisip? Masyadong perpekto, masyadong planado, ang pagdating niya, ang oyayi, at ngayon, ang balat. May mga sindikato, Dalisay, mga profesional na manloloko. Ginagamit nila ang kahinaan ng mga nagluluksang ina na tulad mo." Hindi maaari. Maari, Dalisay," giit ni Beatriz. "Baka nga ipinaopera pa niya ang balat na yan para maging kamukha ng sayo. Gagawin nila ang lahat para sa pera. At ang yaman natin, ang kanilang puntirya." Ang bawat salita ni Beatriz ay parang tinik na unti-unting tumutusok sa puso't isipan ni Dalisay. Ang kalinawagan na naramdaman niya noong mga nakaraang araw ay dahan-dahang natatakpan ng ulap ng pagdududa at takot. Kinabukasan, pumasok si Celestina sa silid ng kanyang tita Dalisay. May dalang isang baso ng juice. "Good morning po, tita," bati niya. "Mommy, B told me to check on you." Umupo siya sa tabi ng kama at hindi sinasadyang naiwan ang isang nakatuping dyaryo sa bedside table. Nang makaalis si Celestina, kinuha ni Dalisay ang dyaryo. Ang headline, "Sindikato, gumagamit ng pekeng anak para manggoyo sa mga mayayamang pamilya." Sa ibaba, may litrato ng isang babaeng umiiyak habang inaaresto. Gumuho ang mundo ni Dalisay. Mamayang hapon, inutusan si Hiraya na magdala ng pagkain sa silid ni Dalisay. Ito na ang pagkakataon niyang makausap muli ang ginang. Dala ang tray, kumatok siya at pumasok. "Senyora, dinala ko po ang pagkain ninyo," mahinang sabi ni Hiraya. Pag-angat ng tingin ni Dalisay, ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng koneksyon, kundi ng purong takot. Napatingin ito sa dyaryo sa mesa, pagkatapos ay kay Hiraya. Ang mukha ni Hiraya ay tila naging mukha ng manlolokong nasa litrato. "Huwag!" nanginginig na sabi ni Dalisay. Umurong sa kanyang kama. "Huwag kang lalapit sa akin." Napatigil si Hiraya, ang puso niya'y tila piniga. "Pero senyora, ako po to, si Hiraya." "Umalis ka. Isa kang manloloko. Gusto mo lang ang pera namin. Umalis ka." Sigaw ni Dalisay. Habang ibinabato ang unan kay Hiraya, pumasok si Doña Beatriz na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. "Narinig mo siya. Lumabas ka na." Walang nagawa si Hiraya kundi ang umatras, dala ang tray ng pagkain at ang basag niyang puso. Habang papalabas, narinig niya ang pag-iyak ni Dalisay at ang mapag-arugang boses ni Beatriz. "Shh! Tahan na, Dalisay. Ako ang bahala. Nakikita mo na ba ang tunay niyang kulay?" Pagkasara ng pinto, sumilay ang isang nakakakilabot na ngiti sa mga labi ni Beatriz. Niyakap niya ang kanyang umiiyak na hipag. "Huwag kang mag-alala," bulong niya. "Para mapanatag ka ng tuluyan, patutunayan ko sa iyo kung sino talaga siya. May plano na ako." Naging impyerno ang mga sumunod na araw para kay Hiraya. Ang dating tahimik na giyera sa pagitan niya at ni Doña Beatriz ay naging hayagan na. Bawat kilos ni Hiraya ay binabantayan. Bawat pagkakamali, gaano man kaliit ay pinalalaki. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang malamig na pakikitungo at takot sa mga mata ni Dalisay sa tuwing sila'y magkakasalubong. Ang taong inakala niyang maaring kasagutan sa lahat ay siya na ngayong pinakamalaking hadlang. Isang gabi,
Nag-anunsyo si Doña Beatriz na magkakaroon sila ng isang maliit at pribadong salo-salo para ipagdiwang ang pagbuti ng kalagayan ni Dalisay. Ito raw ay para lamang sa kanilang tatlo ni na Dalisay at Celestina at inutusan niya si Hiraya na ihanda ang lahat sa hapagkainan. Habang naghahanda, tinawag ni Alon si Hiraya sa isang sulok ng kusina. "Hiraya, mag-ingat ka," bulong ni Alon. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "May masama akong kutob. Kanina, nakita kong may binigay si Doña Beatriz kay Celestina. Isang maliit na bagay na magkasing hugis ng kwintas na isinauli mo." Kinabahan si Hiraya. "Ano sa tingin mo ang binabalak nila?" "Hindi ko alam. Pero ano man yon, huwag kang bibitiw. Tawagan mo ako kung may mangyari," sabi ni Alon. Bago sila mabilis na naghiwalay, nagsimula ang hapunan. Mula sa kusina, naririnig ni Hiraya ang pilit na tawanan. Maya-maya, tinawag siya ni Doña Beatriz. "Hiraya, halika rito. May gusto lang akong linawin," sabi ni Beatriz. May matamis, ngunit mapanlin lang ng ngiti. Pagpasok ni Hiraya sa dining room, nakita niya ang tatlong babae na nakaupo. Si Dalisay ay tahimik lamang, nakatingin sa kanyang plato. "Dalisay, hipag," simula ni Beatriz. "Naalala mo ba ang kwintas na yan?" Itinuro niya ang kwintas na isinauli ni Hiraya na ngayon ay nasa isang espesyal na display case sa ibabaw ng aparador. Ang alaala ni Alfonso. Tumangulang si Dalisay. "Hiraya, maaari mo bang kunin sandali? Gusto lang ipakita ni Dalisay kay Celestina," utos ni Beatriz. Nanginginig na kinuha ni Hiraya ang kwintas at iniabot ito kay Beatriz. Maingat itong kinuha ng Donya, tinitigan at saka ibinigay kay Dalisay. "Hawakan mo, Dalisay, para maalala mo ang pagmamahal ni Alfonso." Pagkatapos, tumingin si Beatriz kay Hiraya. "At ngayon, para sa kapayapaan ng lahat ng isip dito, tatawag tayo ng pulis." Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. "Pipulis? Bakit po?" "Para opisyal na isara ang kaso ng pagnanakaw ng Agnos mo noon," sagot ni Beatriz. "At para patunayan sa lahat na ang kwintas na yan ay ligtas na. At ang nag-iisang magnanakaw sa pamamahay na ito ay mahuhuli na sa wakas." Bago pa man makapag-react si Hiraya, dalawang pulis ang pumasok sa pinto. Tila kanina pa naghihintay sa laba. "Magandang gabi po, Doña Beatriz," sabi ng isang pulis. "Ano po ang maitutulong namin?" "Opisyal, mayroon kaming isang magnanakaw," deklara ni Beatriz, sabay duro kay Hiraya. "Ang babaeng yan ay nagnakaw ng isang napakahalagang alahas, ang orihinal na kwintas na ito." "Ano? Hindi po totoo yan. Isinauli ko po ang kwintas na yan," sigaw ni Hiraya. "Talaga ba?" Ngumisi si Beatriz. "Kung ganoon, ano ang nasa bulsa ng iyong uniforme?" Kinuha ng pulis ang kamay ni Hiraya at may dinukot mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na kamukhang-kamukha ng isinauli niya. "Isang pekeng kopya," deklara ni Beatriz. Ang plano niya ay palitan ang orihinal ng pekeng ito. Isang propesyonal na magnanakaw at manloloko. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Itinanim ito. Isang patibong. Tumingin siya kay Dalisay, nagmamakaawa. "Senyora, maniwala po kayo sa akin." Ngunit si Dalisay ay tulala lamang. Ang mga kasinungalingan ni Beatriz, ang dyaryo, ang pekeng kwintas, lahat ay nagsanib sa kanyang isipan. Lumikha ng isang nakakatakot na katotohanan. Umiling lang siya at umiyak. Hindi makatingin kay Hiraya. Wala na siyang masabi. Sabi ni Beatriz sa mga pulis. "Kunin niyo na siya." Hinawakan ng mga pulis ang braso ni Hiraya. Nagpumiglas siya, umiiyak. Tinatawag ang pangalan ni Dalisay, ngunit walang sino man ang tumulong. "Wala akong kasalanan. Pakawalan niyo ako." Habang kinakaladkad siya palabas, dumaan siya sa tabi ni Doña Beatriz. Bumaba ang tingin niya
at nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa leeg ni Celestina, nakasabit ang agnos na hugis paru-paro, ang agnos na ipinagbintang sa kanya noon. Ngumiti lang si Celestina sa kanya, isang ngiti ng purong tagumpay. Sa huling pagkakataon, napatingin si Hiraya kay Dalisay. Ang babaeng nararamdaman niyang ina niya ay nakayuko lamang sa mesa. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak, talunan at walang magawa. Habang ipinapasok siya sa sasakyan ng pulis, naramdaman ni Hiraya ang pagbagsak ng malamig na ulan sa kanyang pisngi, kasabay ng kanyang mga luha. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dangal, ang kanyang pag-asa. At ang ina na akala niya ay natagpuan na niya. Sa pag-alis ng sasakyan ng pulis, dumaan ito sa tabi ni Alon na kararating lang. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Hiraya ay puno ng kawalan ng pag-asa. At ang mga mata ni Alon ay nag-aapoy sa galit. Sa loob ng kanyang tahimik at malinis na klinika, hindi mapakali si Dr. Hector Reyes. Paulit-ulit siyang naglalakad, pabalik-balik. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging multo ng kanyang mga pagkakamali. Kanina pa siya umalis sa mansyon, pero ang imahe ng umiiyak na si Hiraya habang kinakaladkad ng mga pulis ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi siya magnanakaw, nararamdaman ko. Ang mga salitang yun ni Dalisay noon ay umuulit-ulit sa kanyang tainga. At ngayon, ang parehong babae ay nanahimik na lamang habang ang inosenteng dalaga ay dinadala sa kulungan. Alam ni Dr. Reyes kung bakit. Dahil sa mga kasinungalingang itinanim ni Beatrice at dahil sa takot na bumabalot sa puso ni Dalisay. Isang takot na siya. Si Dr. Reyes ang tumulong na likhain 20 taon na ang nakakaraan. Huminto siya sa harap ng kanyang mesa at tinitigan ang kanyang diploma na nakasabit sa pader. Ang Hippocratic Oath na kanyang sinumpaan. First, do no harm. Napapikit siya ng mariin. Anong nagawa niya? Para sa pera, para sa takot, sa impluwensya ni Beatrice, isinuko niya ang kanyang dangal. Ipinagkanulo niya ang isang inosenteng sanggol at hinayaan ang ina nito na mabuhay sa isang walang katapusang kalungkutan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Dr. Reyes, sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Si Alon. Alam kong may alam kayo. At alam ko rin po kung nasaan ang bodega, kung saan ninyo itinatago ang katotohanan. Nanigas si Dr. Reyes. Ang gabing iyon sa bodega. Ang kalabog. Totoo nga. May nakakita sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanggi niya. Kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Doc, nakakulong po ngayon ang isang inosenteng tao. Nakakulong ang babaeng may balat na hugis bituin sa balikat, katulad ng nasa litrato, sa loob ng inyong kahon, mariing sabi ni Alon. Hindi ko pa po sinasabi kahit kanino ang nakita ko. Binibigyan ko po kayo ng pagkakataong gawin ang tama. Para kay Hiraya, para kay Senyora Dalisay. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Alon ang tawag. Nabitawan ni Dr. Reyes ang telepono. Hiraya. Ang pangalan ng dalaga ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pagkatapos, isang alaala ang bumalik. Flashback sound effect, dreamy harp, soft echo. 20 taon na ang nakalipas sa isang ospital. Hawak-hawak ng isang masayang Alfonso ang kamay ng kanyang asawang si Dalisay na karga-karga ang kanilang bagong silang na anak. Ang ganda-ganda niya, mahal, sabi ni Dalisay. Siyempre, kamukha mo, nakangiting sagot ni Alfonso. May naisip na akong pangalan para sa kanya, isang pangalan na sumisimbolo sa lahat ng ating pangarap. Tumingin siya sa kanyang asawa. Hiraya, ang ating Hiraya Dalisay. Flashback sound effect fades. Napahagulhol si Dr. Reyes, Hiraya. Iyon ang tunay na pangalan ng sanggol. Ang pangalan na isinulat niya sa peking death certificate ay iba. Ngunit ang tunay na birth certificate na nagsasabing
Hiraya Dalisay ay nasa kanya pa. Hindi na niya kaya. Ang bigat ng kasalanan ay dudurog sa kanya. Oras na para harapin ang lahat. Oras na para itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay, anuman ang kahinatnan nito. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nag-abala pang magdala ng kahit ano. Diretso siyang nagmaneho, ngunit hindi papunta sa istasyon ng pulis. Hindi rin sa mansyon. Nagmaneho siya papunta sa luma at kinakalawang na bodega. Pagdating doon, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang pinto. Pumasok siya sa madilim na silid at kinuha ang kahon na bakal. Binuksan niya ito at inilabas ang lahat ng laman. Ang orihinal na birth certificate ni Hiraya Dalisay. Ang litrato niya noong sanggol pa lamang, kung saan kitang-kita ang balat na hugis bituin sa kanyang balikat. Isang maliit na sobre na naglalaman ng isang locket ng buhok ng sanggol at isang sulat. Isang sulat na isinulat niya noon pa na naglalaman ng buong katotohanan para kung sakaling may mangyari sa kanya, mabubunyag pa rin ang lahat. Hawak ang mga ebidensya, ang mga patunay ng isang buhay na ninakaw. Sumakay muli si Dr. Reyes sa kanyang kotse. Ngayon, iisa na lang ang kanyang pupuntahan, sa Mansyon de la Perla. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng ulan, isang determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pananahimik. Pagdating niya sa gate ng mansyon, pinindot niya ang intercom. "Sino yan?" tanong ng gwardiya. "Si Dr. Reyes. Kailangan kong makausap si Senyora Dalisay. Agad-agad," sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Binuksan ang gate. At habang mabagal na ipinapasok ni Dr. Reyes ang kanyang kotse sa bakuran, alam niyang ang pagpasok niyang ito ay hindi na para magtago ng sikreto, kundi para magbunyag nito. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Dalisay sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, kung saan patuloy ang pagpatak ng ulan. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Ang imahe ni Hiraya na kinakaladkad palayo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. May isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat, na may hindi tama. Ngunit ang tinig na yon ay nalulunod ng takot at pagdududa na itinanim ni Beatrice. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang hipag na kasama niya sa loob ng 20 taon o ang isang estranghero na nagdulot ng gulo mula nang dumating ito? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Beatrice. "Dalisay, nandito si Dr. Reyes. Gusto ka raw niyang makausap," sabi ni Beatrice. Mukhang may dala siyang balita tungkol sa investigasyon. "Papasukin mo siya," mahinang sagot ni Dalisay. Pumasok si Dr. Reyes, basa ang balikat ng kanyang coat dahil sa ulan. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating pag-alinlangan. Ngayon, ang mga ito ay puno ng isang kakaibang determinasyon. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang lumang metal na kahon. "Magandang gabi, Dalisay. Beatrice," bati niya. "Doktor, ano ang sadya mo sa ganitong oras?" tanong ni Beatrice, may bahid ng pagkairita. Hindi pinansin ni Dr. Reyes si Beatrice. Dumiretso siya sa harap ni Dalisay. "Dalisay, may dala akong gamot. Isang gamot na matagal mo nang kailangan. Ang gamot sa katotohanan." Ipinatong niya ang kahon sa mesa at binuksan ito. "Beatrice, alam kong kasabwat ka sa lahat ng ito. Kaya mas mabuting pakinggan mo rin." "Anong pinagsasasabi mo?" singhal ni Beatrice. Inilabas ni Dr. Reyes ang isang dokumento. "Dalisay, naalala mo ba ang araw na isinilang mo ang iyong anak?" Tumango si Dalisay. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Sinabi namin sa iyo na siya'y nagkasakit at namatay. Iyon ay isang kasinungalingan." Pag-amin ni Dr. Reyes. "Ano?
Napasigaw si Dalisay at Beatrice ng sabay. Ang anak mo ay hindi namatay, Dalisay. Ipinamigay siya ni Beatrice kapalit ng malaking halaga para masolo niya ang yaman ng iyong asawa. Pagpapatuloy ng doktor. Sinungaling. Bayaran ka. Magkano ang ibinayad sa'yo ng babaeng iyon para sirain ako? Galit na sigaw ni Beatrice. Ngunit hindi na nakikinig si Dalisay kay Beatrice. Ang kanyang buong atensyon ay nasa doktor. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Inilabas ni Dr. Reyes ang birth certificate. Ang pangalan na ipinarehistro sa kanya ni Alfonso ay Hiraya Dalisay. Napahawak si Dalisay sa kanyang bibig. Hiraya, ang pangalan. Pagkatapos, inilabas ng doktor ang litrato. Isang kupas na litrato ng isang sanggol na nakabalot sa puting lampin. At sa balikat nito, malinaw na nakikita ang isang marka na hugis bituin. Hindi na napigilan ni Dalisay ang kanyang paghagulgol. Totoo. Lahat ng kanyang naramdaman ay totoo. Ang oyayi, ang koneksyon, ang balat, ang kanyang anak ay buhay at ipinakulong niya ito. Hindi. Umiiyak na sabi ni Dalisay. Hindi. Anong nagawa ko? Sa isang iglap, ang lahat ng ulap sa kanyang isipan ay nawala. Ang lungkot at pagkalito na bumalot sa kanya sa loob ng 20 taon ay napalitan ng isang nag-aapoy na damdamin. Galit. Isang galit ng isang ina na inagawan ng anak. Tumayo siya. Ang panghihina na dati niyang nararamdaman ay biglang nawala. Hinarap niya si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hayop ka, Beatrice! Hayop ka! Sigaw niya at sa sobrang galit isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Beatrice. Nagulat si Beatrice sa biglaang lakas ni Dalisay. Dalisay, huwag kang maniwala sa kanya. Lasing lang yan. Hindi! Sigaw pabalik ni Dalisay. 20 taon. 20 taon mo akong niloko. Ikinulong mo ako sa kalungkutan habang ang anak ko ay naghihirap. Nasaan ang anak ko? Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Dalisay ang telepono. Alam niya kung sino ang tatawagan. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay boses ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Matatag, malinaw, at puno ng awtoridad. Alon? Si Dalisay ito. Senyora? Gulat na sagot ni Alon sa kabilang linya. Puntahan mo si Hiraya sa presinto. Sabihin mong ipinatatawag ko siya. Ipiyansa mo siya. Ano man ang halaga, iuwi mo siya sa akin. Masusunod po, senyora. Ngayon din. Ibinaba ni Dalisay ang telepono. Hinarap niyang muli si Beatrice, na ngayon ay namumutla na sa takot. Bumaba si Dalisay sa engrandeng hagdanan, hindi na kailangan ang wheelchair. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay may dalang hustisya. Sinundan siya ni Dr. Reyes at nang natatakot na si Beatrice, umupo siya sa paboritong upuan ni Alfonso sa sala, ang upuan ng puno ng pamilya. Tiningnan niya si Beatrice na para bang isa itong basura. Hindi pa tayo tapos, Beatrice, malamig niyang sabi. Hintayin nating bumalik ang tunay na tagapagmana ng Mansyon de la Perla at pagdating niya, mananagot ka sa lahat ng ginawa mo. Ang sala ng Mansyon de la Perla ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Dalisay ay nakaupo sa kanyang trono, kalmado ngunit mapanganib, tila isang hukom na naghihintay sa akusado. Si Dr. Reyes ay nakatayo sa isang sulok, saksi sa katotohanang siya mismo ang nagbunyag. Si Celestina ay kanina pa bumaba, nagtataka sa nangyayari. At si Doña Beatrice, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad, tila isang hayop na nakulong sa sarili nitong hawla. Tumigil ka sa paglalakad, Beatrice. Nahihilo ako sa'yo. Malamig na utos ni Dalisay, hindi inaalis ang tingin sa malaking pintuan. Ano ang karapatan mong utusan ako? Dalisay, nababaliw ka na ba? Naniwala ka agad sa doktor na yan? Ganting sigaw ni Beatrice.
Ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng panginginig. Ang tanong, Beatrice, ay bakit ka natatakot? Sagot ni Dalisay. Kung wala kang kasalanan, dapat ay kalmado ka lang. Maliban na lang kung hindi na natapos ni Dalisay ang sasabihin. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Alon. At sa likod niya, payat, namumutla, at may mga bakas pa ng luha sa kanyang mga mata, ay si Hiraya. Napatigil ang lahat. Nakita ni Hiraya ang eksena sa sala. Si Doña Beatriz at Celestina sa isang tabi, si Dr. Reyes sa isa pa, at sa gitna, ang babaeng ipinagkanulo siya, si Dalisay, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may mga matang puno ng sakit, pagsisisi, at isang pagmamahal na hindi niya pa nakikita kailanman. Hiraya! Basag ang boses na sabi ni Dalisay, dahan-dahang tumatayo. Napaatras si Hiraya. Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa. Huwag po kayong lalapit, sabi niya, nanginginig. Tama yan, Hiraya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Sigaw ni Beatriz. Sinasamantala ang pagkakataon. Gagamitin ka lang niya. Ngunit hindi na pinansin ni Dalisay si Beatriz. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon na lamang sa dalagang nasa harapan niya. Anak, patawarin mo ako. Umiiyak na, sabi ni Dalisay. Hindi ko po kayo maintindihan, nalilitong sagot ni Hiraya. Patutunayan ko sa'yo, sabi ni Dalisay. Lumapit siya sa display case kung saan nakalagay ang kwintas. Kinuha niya ito. Ang kwintas na ito, ang isinauli mo, ay hindi lang isang alahas. Ito ang regalo sa akin ng iyong ama noong isinilang ka. Ama? Oo, Hiraya. Ang iyong tunay na ama, si Alfonso, sabi ni Dalisay. May sekreto ang kwintas na ito. Isang sekretong ako lang at siya ang nakakaalam. Sa harap ng lahat, maingat na binuksan ni Dalisay ang locket sa gitna ng kwintas. Isang bagay na hindi inaakala ng lahat na nabubuksan. Sa loob, may maliit na espasyo. At sa kabilang panig nito, mayroong nakaukit na dalawang salita. Maliliit ngunit malinaw. Lumapit siya kay Hiraya at ipinakita ito. Nakatitig si Hiraya sa mga salita. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang mga letrang nakaukit doon ay Aking Hiraya. Ang kanyang pangalan. Biglang nag-unahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang oyayi, ang balat, ang koneksyon, ang pangalan sa kwintas. Ikaw, ang... Hindi niya matapos ang sasabihin. Oo, anak, ako ang iyong ina, sabi ni Dalisay. Sa wakas, pagkatapos ng 20 taon ng paghahanap at pangungulila, nagtagpo ang mga mata ng mag-ina. Tapusin niyo na ang dramang ito! Sigaw ni Beatriz, ngayong alam na niyang wala na siyang takas. Oo, ako nga. Ako ang naglayo sa inyo sa isa't isa. At ano ngayon? Sa akin pa rin ang lahat ng yaman. Walang makakapagpatunay ng krimen ko. Nagkakamali ka, Beatriz, sabi ni Dr. Reyes. Inilalabas ang mga dokumento at ang sulat na kanyang ginawa. Ang lahat ng ebidensya ay narito. Sa sandaling iyon, 2 pulis, ang parehong pulis na humuli kay Hiraya kanina, ang muling pumasok sa pintuan. Ngunit ngayon, kasama na nila si Alon na siyang nagpapasok. Doña Beatriz, sumama po kayo sa amin. Mayroon kaming arrest warrant para sa inyo, para sa mga kasong kidnapping at falsification of public documents. Sabi ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Beatriz at Celestina. Sila ay tuluyan ng nasukol. Hindi niyo ako pwedeng kunin. Nagwawalang sigaw ni Beatriz habang papalapit ang mga pulis. Dalisay, pamilya tayo. Tiningnan siya ni Dalisay na may halong awa at galit. Sinira mo ang pamilyang ito nung inagaw mo ang anak ko. Habang dinadakip si Beatriz, tumakbo si Celestina kay Hiraya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isa kang basura na sumira
sa buhay namin. Bago pa man makasagot si Hiraya, si Dalisay na ang humarang. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Habang kinakaladkad palabas si Beatrice at ang umiiyak na si Celestina, ang mansyon na dati puno ng kanilang kasamaan ay tila nabunutan ng tinik. Naiwan sa sala sina Hiraya, Dalisay, Alon at Dr. Reyes. Dahan-dahang lumapit si Dalisay kay Hiraya. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Anak ko. Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Isang yakap na puno ng 20 taong sakit, pangungulila at pag-asa. Ina, nanay, iyak ni Hiraya habang nakasubsob ang mukha sa balikat ni Dalisay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, naramdaman ni Dalisay ang init ng yakap ng kanyang anak. Ang bahagi ng kanyang pusong matagal nang patay ay muling tumibok. Patawad aking Hiraya, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Patawad anak ko, nandito na si nanay, hindi na kita iiwan. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig at malungkot na Mansyon de la Perla ay unti-unting napuno ng init at buhay. Si Doña Beatriz at Celestina ay nahaharap na sa kanilang mga kaso sa korte, isang mahabang proseso. Ngunit para kina Dalisay at Hiraya, ang mahalaga ay magkasama na sila. Ang hustisya ay ipinauubayan na nila sa batas. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa mag-ina na punan ang 20 taong nawala. Isang hapon, sa malawak na sala, nakaupo si Dalisay sa kanyang paboritong silya habang binabasahan siya ng libro ni Hiraya. Hindi na dahil kailangan, kundi dahil gusto nila. Ang boses ni Hiraya ay tila musika sa pandinig ni Dalisay, isang gamot na nagpapahilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Hiraya, anak, sabi ni Dalisay, hinahawakan ng kamay ng dalaga. Naalala ko ang iyong ama. Tiyak na napakasaya niya ngayon kung nakikita ka niya. Nararamdaman ko po siya, Nay. Sa bawat sulok ng bahay na ito, nakangiting sagot ni Hiraya. Sa hardin, madalas na magkasama sina Hiraya at Alon. Ang kanilang pagkakaibigan ay namukadkad at naging isang magandang pag-iibigan, isang pag-ibig na sinubok ng mga pagsubok at pinalakas ng katapatan. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tagatuhog ng isaw ay ang magiging prinsesa ng mansyon na ito. Biro ni Alon habang tinutulungan si Hiraya na magdilig ng mga rosas. Hindi ako prinsesa, sagot ni Hiraya, sabay wisik ng tubig kay Alon. At ikaw, hindi ka lang basta driver, ikaw ang aking kakampi. Kakampi mo habang buhay, seryosong sabi ni Alon, hinahawi ang buhok na tumatabing sa mukha ni Hiraya. Nagkangitian sila, isang ngiting nagkakaintindihan, isang pangako ng isang magandang kinabukasan. Isang araw, nagpaalam si Hiraya na babalik muna siya sa Baryo Maharlika. Dala ang isang malaking van na puno ng bigas, delata, at iba pang tulong. Sinalubong siya ng kanyang mga dating kapitbahay. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyang Iska na ngayon ay maayos na ang kalagayan dahil naipagamot na niya ito. Hiraya, anak, hindi mo kami kinalimutan. Umiiyak na, sabi ni tiyang Iska. Hinding-hindi ko po kayo kalilimutan, tiya. Dito ako lumaki. Dito nahubog ang aking pagkatao, sagot ni Hiraya. Hindi niya ginamit ang kanyang yaman para ipagyabang, kundi para ibahagi. Nagpatayo siya ng isang maliit na kooperatiba para sa mga nagtitinda sa kalye para magkaroon sila ng dagdag na puhunan. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagbago, mas lalo pa itong lumago. Ang huling eksena ng ating kwento ay naganap sa hardin ng Mansyon de la Perla. Magkasama sina Dalisay at Hiraya. Sa kanilang harapan ay isang maliit na puno, isang batang puno ng nara na handa ng itanim. Ang puno ng nara, anak, ay simbolo ng katatagan. Paliwanag ni Dalisay, habang iniaabot kay Hiraya ang isang maliit na pala. Gaano man kalakas ang bagyo, nananatili itong nakatayo. Katulad mo.
katulad natin. Magkasama nilang inilagay ang puno sa hukay, magkasama nilang tinabunan ito ng lupa. Ang kanilang mga kamay, na minsay pinaglayo ng tadhana, ay ngayon ay nagtutulungan upang magtanim ng isang bagong simula. Nang matapos, tumayo sila at pinagmasdan ang kanilang ginawa. Sumandal si Hiraya sa balikat ng kanyang ina. Hinaplos naman ni Dalisay ang kanyang buhok. Sa di kalayuan, nakatayo si Alon, nakangiting pinapanood ang mag-ina. Ang sikat ng araw ay ginintuan, ang hangin ay sariwa. At sa unang pagkakataon, ang Mansyon de la Perla ay tunay na naging isang tahanan. Isang tahanan na itinayo, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang kwintas ng puso. Isang paglalakbay na nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay, kundi sa dangal, katatagan, at sa pag-ibig na kayang lampasan ang kahit 20 taon ng kadiliman. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Hiraya ay simple lamang. Ang kabutihan ng puso at ang tibay ng dugo ay dalawang gabay na hinding-hindi tayo ililigaw. Sa huli, ang katotohanan ay laging mananaig, at ang bawat sakripisyo at bawat luhang may kasamang pananampalataya ay may nakalaang gantimpala. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwentong ating pinagsaluhan. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Anong masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya at Dalisay? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Sa bawat pagsubok, laging may pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.